Riza, bakit lahat hindi alam kung nasaan din siya? Si Gutesa siguro alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. Bakit naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam. Total kayo naman yata may kakilala yan. Hindi, ikaw nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Ay, hindi ko alam kung sino nag-present. Please do not accuse me. Hindi kami nag-present yan. Pero mo ang assertion mo, ako kasama? Eh, ba't mo hinahanap sa akin? Baka alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, never mind. Well, I respect this show. I do not want to. Palakpakan natin itong si Prof. Malutikia. Ganyan no, yung tipong hindi na kita sasagutin ha, ayokong bumaba sa level mo kasi attack dog ka. Diba? Yun no, yun eh. Yun yung mabilisang sagot doon sa mga atake nitong si Auntie Claire ha. Sabi nito si Prof. Mal, okay, hindi ako bababa sa level mo. Bayad ka ng Malacanang, trabaho mo yan, magpakakaso ka sa kanila. Nanguli ng paso ho nitong si Prof. Malutikia, itong palingkerang attack dog ng Malacanang na si Auntie Claire. Mamaya na ho natin pasadahan niya ang sagutan nila na yan. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. At dito rin ho pala sa video na to, papasadahan ho natin itong ramdam ho natin ang pagkabagabag nitong si Boeing Remulla sa kanyang mga pinaka-latest na statement na inabasa. At para doon sa apat o 5 madre na nagrally sa harap ng Mendiola kaninang umaga. Nay, wag niyo hong masamain ha. Wag niyo hong masamain. Pagmumukha niyo pa lang ho talagang dapat talaga ho kayong magsama-sama kayo nila Lisa Araneta Marcos Jr. magkakamukha ho kayo. Ito, umpisahan ho natin ang ating talakayan ha. Ito. O yan, apat na madre, anak ng toko, yan ang nga ho ba sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat ng humahawak ng rosaryo ika nga maka-Diyos yung mga yan. Yung iba ko dyan, makabangag yung mga yan, ha? Hindi lahat ng umahawak ng rosaryo, totoong mga religyoso. Ayan, ito, pakinggan natin na sasabihin nitong sila nanay, okay? Matindi to. Sorry po, ha? For peace kami, kay BBM kami, protected namin si BBM ng grocery. So, wala na, GG na. Tapos na, uwian na tayo. Protected pala ito si BBM ng rosary. Ibang klase ka na eh. Ay, ibang klase ko kayo. Meron pa ko kayong pabelo-belong nalalaman. Walang nga kayo. Ay, sorry. Tanda yan, PH. Huwag mong ganyanin. Ulitin natin. Rewind tayo. Rewind. Okay, game. Ito ho yung apat na madre na nagrally sa harap ng Mendiola kahapon ng umaga. Game. Ayan. Hindi ko sila ini-interview, wala hong umakausap sa kanila. Kumbaga talagang bida-bida lang ho itong si nanay. Nay. Oh. Sorry po, ha? Sorry. Okay lang yun, Nay, ha? Kami, kay BBM kami, protected namin si BBM ng grocery. So, matindi ho yan, ha? Nay, pagpasok niyo sa Malacanang, yung nguso na yan, yung nguso na yan, ihalik niyo ho kay Marcos Jr. Ibang klase ho kayo, Nay. Protected nyo ho ng rosary itong si Bongbong Marcos, ibang klase. Matindi itong si nanay, matindi. Pag hindi kayo naniniwala, wala kami magawa. Oo, mahulog yung belo para magmukhang madre na madre talaga. Madre na madre ang datingan. Okay lang po. Pwede po ba kayong interview? Bawal po. Sige. Mukhang baby tong si nanay. Quiet lang. Hindi siya pwede magsalita basta protected siya ng rosary. Ganyan ang mga skema ng mga Talyanista at Ensaymada. Ang lalakas ng loob nila na protected. Pero pagka tinanong kung ano na pinaglalaban nila, ganyan po siya. Ano kami, sa administrasyon kami. For safety ng presidente at ng ating bansa. For safety. Nay, isipin nyo muna yung huso nyo. So, wala tayong dapat pag-usapan. Wala tayong dapat pag-usapan. Siguro papasok na sila sa Malacanang nito. Ito sa tingin ko gimmick ni Butod to. Mga kamukha ni Lisa Araneta. Gimmick anak na to. Para saan yung belo sa ulo? Yung mga dalagang Pilipina, di ba? Yung mga galawan. Rosaryo lang. Kailangan nyo yan. Lahat ng santo, tawagin nyo na. Balita ko, nagpa-pray over na daw yung amo nyo. Lahat ng santo, tawagin nyo na.
Yung nobena, Latin, Pilipino, Tagalog, lahat ng lingwahe, sabihin nyo na. Oh, hirap nito. Pagka si Marcos Jr. nag-resign, kasalanan mo na eh. Hindi gumana yung nobina mo. Ito naman ho ang kabilang itsura. Ito ang kabilang muka ng mga realista. Kung sila nanay, puro propaganda at puro itong sila nanay, ito. Kung itong si nanay, puro propaganda at nguso lang ang kanyang baon sa kanyang pagpunta diyan sa Menjola, ibahin ho natin yung mga kababayan natin, kagaya nitong si nanay, yung totoong merong pinaglalaban, prinsipyo at paninindigan at pinaglalaban. Ganito ho ang kanilang mga litanya pagka in-interview ho sila. Nay, arriba. I'm from Cainta. I'm Ilocano. But I don't like Marcos. Ayoko kay Marcos. The most corrupt president. Kahit wala si Congressman Sardico. Alam ko na yun. At ang ninyo, sino pumirma ng GAA, BICAM, May Blanco? Di si Marcos. Palakpakan natin tong si nanay. Di si Marcos Bangag, palakpakan natin tong si nanay. Yan na, itong si Aling Nguso. Aling Nguso, pag nagpunta ho kayo dyan sa Kilos Protesta, dapat pagka in-interview ho kayo, alam nyo ho kung bakit nandyan kayo. Ilalatag nyo sa amin yung rosaryo nyo. Anak ng tokwa. Magdasal ho kayo hanggat gusto nyo. Wala ho tayong problema dyan. Pero make sure yung nguso nyo, medyo ipasok nyo ng konti. Anong hihimayin ko sa mga sinabi mo, Nay? Ayaw mo magpa-interview. Buti pa tang isang nanay na nandito, talagang alam niya, pinaglalaban niya. Sinong pumirma ng budget? Auntie Claire, mamaya. Tatandaan ninyo, si Marcos ang the most corrupt president I ever heard. Kaya ako lalahok, inflation, ang talong, 200, ang galunggong, 400. Yung 1,000 mo, wala nang mabibili. Isa pa lang yun, na malengke ko. Isa pa lang yun. Ramdam eh. Yung bigat ng saloobin nitong sinanay, abot ho natin eh. Kumbaga talagang ramdam ho natin yung pinagdadaanan niya. Di ba? Napakamahal ho talaga ng mga pangunahing bilihin ngayong mga panahon. Tapos, gusto pa niya si Marcos, bangag. Maglalakaw ka, Marcos. May kastang ka. Hindi kita gusto. Binoto kita dahil kay Sara noon. Unitim. Kung walang unitim, di kita iboboto. Sabi mo pa nga, dama ko, hirap nyo. Puro pala kabalbalan yung sinabi niya eh. Pinapanood ako ni nanay, palakpakan natin. Puro kabalbalan talaga, Nay. Puro kabalbalan. Nay, shoutout ha. Alam ko, kung sakaling napanood mo tong video na to, maraming salamat sa pag-support sa PH Update ha. Palakpakan natin tong si nanay. Mga litanya, mga kabalbalan, di ba? Kinumpahan niya ko pa yan. Nagbayad pa ako. Kasi dahil kay Sara, kung hindi nagpabola si Sara, o nasaan na si Sara, tinarador mo! Wala tayong dapat pag-usapan. From Cainta. Asan, dali. Nako, yun pala, nagsasalita pala tong si... Itong kamukha nili. Mukhang baby tong sinanay, ang cute. Sunod. John Vic Remulla naman ho tayo. Palakpakan muna natin itong sinanay. Itong sinanay na mayroong prinsipyo at paninindigan. Yan. Diba? Lupit ho mga kababayan. Alam niya ho kung bakit siya nandyan. Pero itong nanay na purong nguso, hindi ho niya alam kung bakit siya nandyan. Dito ho tayo. Ang harsh mo na magsalita, PH. Ano ba yan? Nakananto ko. Wala naman ako masasabi sa mga sinabi niya. Basta sinabi niya lang, para daw ho siya kay Marcos Jr. Mayroon siyang daladalang rosaryo. Kaya sinasabi ko dito kay nanay, yung Latin, yung Nubina, yung rosaryo, yung munggo, ilatag mo dyan sa harap ng Menjola tapos lumuhod. PH, ba't may munggo? Para matauhan sila, malay natin. Ay mga Talyanis natin si Imada, dapat ipaghanda ng munggo yung mga yan. Ihanda nyo yung Latin na Nubina, Bisaya, lahat ng version na Nubina. Umpisaan nyo, tapos umpisaan nyo naman, paatras, papunta sa harap. Paikot-ikot ho yan, umaga, hapon, magdamag.
Ihanda nyo yung munggo tapos lumuod ka. Langya ka, PH. Wala na sinabi itong si nanay. Buti pa itong siyang nanay. Good job itong siyang nanay. Palakpakan natin. Pagka-interview kayo, magsalita kayo. Ito si John Vic, tignan nyo. Kahit na stress siya, tuloy-tuloy pa rin pagsasalita niya. Kasi nanawagan din po atang INC. Si Chief Dato said a very constructive talk with the leadership. Wala kaming tao sa loob. Wala kaming tao sa labas na naka-armas. Ano ba naman kasing ginagawa nyo sa loob? Merong permit at lahat-lahat. Ano? Gusto nyo magkatenga sa loob? Yung tipong napapraning kayo, baka, ano nang galaw? Alis na ba sila dyan sa, dyan sa, tag dito, dyan sa Luneta? Saan na ba sila pupunta? Saan ba sila magmamarcha? Kinakabahan itong mga to, napapraning eh. Hoy, John Vic. Pambira, balita ako. Ikaw daw sa, ang tag dito, sa, interior, ha? Tapos kapatid mo ombudsman. Yung isa daw nasa nasa Pagcor ata kung hindi tayo nagkakamali. No? Grabe. Ang lalakas, ang kakapangyarihan ng mga ahawak niyong mga pwesto sa pamahalaan. Kaya isa kayo sa talagang magtatanggol, ika nga makikipagbalyahan para hindi mapaalis si Marcos sa kanyang pwesto. Di ba? I mean, kaisa kayo sa makikipagbalyahan na ipagtanggol at barikadahan niya ang ika nga tarangkahan ng Malacanang. Kasi hawak nyo nga naman pala yung mga matataas na pwesto sa gabinete nitong si Bangag. O yung kapatid mo wala na pero siya pa rin nag-appoint dyan sa ombudsman. Kaya todo bakod kayo. Yan, kung tawagin yan ang protektang Remulla. Di ba? Bang klase. So purely, kami doon, monitoring and securing. Pero no armed components na nasa. So to be clear, Sec, may tao tayo pero hindi armado. Hindi armado. Parang nakikita naman dito, yung naka-armasan dito yung mga kasama ko. Yung kasama ng chief tsaka kasama niya. Pero lahat ng mga itulis ko nakita nyo, hindi sila armado. Sa mga susunod na araw, Sec, ganun pa rin. Ganun pa rin. Wag lang mag-escalate ang situation. Ano, babarilin mo pagka nag-escalate yung situation? Hindi, tatanong lang. Hindi, walang armas eh. Wag lang daw mag-escalate ang situation. Pagka nag-escalate, maglalabas na ng baril, ganon? Ganon naman. Sa 3 days to, so ina-anticipate nyo ba na may mangyayaring gulo in the following days? Tingin ko wala. I think mukhang politically, siyempre, maraming mangyayari. Pero in terms of civic duty ng mga tao na gustong mag-protesta ng katulad dati, tingin ko hindi ko simula. Ayun na nga mga kababayan, tingin naman daw nitong si John Vic na walang mangyayaring kaguluhan. Basta walang mag-escalate, walang maglalabas ng bar. Pag ganun, batuta lang yan at maximum tolerance ang igagawa dyan. At sa tingin natin, pagka nagkagipitan, kung kayo mag-alala ha, marami ho sa mga yan, kasama natin yan. Tandaan nyo, para sa mga may uniform, yung mga individual na kagaya ni John Vic Remulla, close yan nitong sila Marcos Jr. Yang si Boying Remulla, close yan nitong sila Marcos Jr. Ha? Kayo, ika nga pagka sinabi ni John Vic, takbo kayo doon. Pigilan nyo yan para kaninong proteksyon kay Marcos Jr. na kung saan inaakusahan na siya daw ang promotor sa napakalaking kabalbalan na nangyayari dito sa bansa na to. Pagka sinabi ni John Vic dito kay SPO1, punta ka doon. No, sino protektahan? Yung inaakusang magnanakaw sa Malacanang. Heto, dito tayo kay ito malupit ito eh. Ito brothers. Ito matindi tong magkapatid na to eh. Ito tayo kay Boying Remulla. Ano na naman bang kabalbalan nito, Boying? Pambihira naman Pahinga ka na, gabi na kasi. Yung Duterte Forces. Duterte Forces talaga. Nakahanap sila ng alay sa Iglesia ni Cristo. Yan ang kanilang goal talaga. Dito ay pabagsakin ang gobyerno. Yun ang nakikita ko. Pambihira. Meron kang bolang kristal? Hindi yung bolang kristal mo pag nasa CR ka, tinitingnan mo kung anong mangyayari sa hinaharap. Ganun, pagwagsakin talaga. Di ba pwedeng mag-resign na lang siya? Nakanto ko. Sa tingin ko, magre-resign na si Marcos Jr., pipigilan nyo pa siya. Hindi si Marcos Jr. Kaya nga, parang gusto ko na mag-resign. Sa tingin ko, itong magkapatid na to, sir, wag ka magre-resign. Paano naman kami? Alam nyo, kayo dalawa, pinipigilan nyo lang
yung hindi mapipigilan. Sa ayaw sa gusto nyo, pupunta tayo dyan. Diba? Sa ayaw sa gusto nyo, magpe-presidente si Sara Duterte. Kaya kung sa'yo boring Remulla, kung may plano ka, gawin mo na. Ay nako, kasi hindi pwede ngayon. Mainit ang sitwasyon. Talagang ang mangyayari, makikita ng ating mga kababayan na ang ombudsman ginawa lang kong kasangkapan ng administrasyon para pabagsakin ang kanilang mga kalaban sa politika. Ano pang hinihintay mo? Siyam-siyam? Anak ng tawa, malapit na magpresidente si VP Sara, Brads. Baka mag-resign na yung boss nyo. Anak ng tawa, baka kinakausap niya na yung ama niyan. Pagkasingot niya ng pulburon. Sisingot niya ng pulburon eh. O, pagkasingot niya ng pulburon, ayan na. O, nararamdaman na niya ang presensya nitong si Marcos Sr. O, ninakaw mo ba lahat ng pera, anak? Yes, Papa. Napanood niya yung video na yun. O, kung ninakaw mo na, mag-resign ka na. Anak ng tokwa, sa kabangagan ni Marcos Jr., baka biglang mag-resign niya, kawawa naman kayong dalawa. Alam nyo sa Cavite ho, kaya dinidispatcha pati itong si Panday, itong si Bong Revilla. Alam na ho natin yan. Alam na natin yung mga galaw na yan. Malayo pa lang nababasa na natin yan. Okay? Didispatchahin na yung political clan na nagngangalang Revilla. Yeah? O, anong sabi nitong si Bernardo? Ang tagal hindi nagpakita. Pinupulido pala yung kanyang testimonya. Pambira, ba't puro Anong nangyayari sa atin? O, ito, parang yung mga sinasabi natin magkakaray. Hindi naman natin rin-aray. Ito, mga kababayan, punta na ho tayo. Dito, kanino ba tayo tatambay? Gusto kong tambayan tong sinanay eh. Hindi pong Anti-Claire 2.0 eh. O yan ang malupit. Anak ng tokwa, mukhang baby sinanay oh. Grabe naman yan. Pagka ba naman hindi kayo dyan, pagka ba naman hindi kayo natakot dyan. Para kung nakikita si sino may kilala dito kay kay yung gumaganyan, yung si, pinapanood ko yun, si Carl Tusok. Sa MPL yung hindi kayo makaka-relate to dyan. Medyo, alam ko naman mga natin dito, hindi mahilig sa games eh. O, hayaan nyo na ho yun. Basta yan, tahimik, may dalang rosaryo. Yan si nanay. O, dito na ho tayo. Tanggalin ko na dito si Boeing. Tanggalin pa ba natin si Boeing dito? Huwag na siguro, para ika-rekta na ho tayo dito kay Anti-Claire at dito kay Proc Malu. Ito malupit talaga to eh. We have a... And Undersecretary Yeah. Claire Castro. Yes, my BFF. I call her my BFF. But we do appreciate having the two Thank of you. so we Yes, can have thank you so much. a multitude of voices Sure. to talk to. Well, let me start with this po. Of course, I'm sure you've seen yung third installment ni Zaldico. Let's not talk about the third installment. Let's talk about all three installments. Your thoughts on that? Ako ang sense ko doon, dapat hindi na niya i-chop-chop. Dapat ipalabas na niya kasi hindi mo alam kung saan pupunta eh. Pero, nagugulat ako sa mga sinasabi. Lalo na doon sa una, yung pangalawa, practically, sinabi niya na totoo ang sinabi ng kanyang security aide. Si Gutesa. Si Gutesa, oo. Itong pangatlo, parang may hanging eh. Hindi klarado yung mga... Actually, parang sigurado ko kung may susunod pang pang-apat o ito ng final eh. Oo. Final na ata yan. Ngayon, ang masasuggest ko dito kay Zaldico, sa susunod na episode, yung dalawa, si Mark Tiksay at itong si Paul Estrada, dapat sila naman dalawa magsalita dito sa teleserye na to, nangyayari ngayon sa atin. Nakita ko na naman, pambira talaga tong si Sir Ibi Hugalbot. Sir Ibi, kumusta na? Ano ng balita, ha? Nakita ko na naman, alien! Yung content natin nung sa isang video, yung nagpa-pray-over na yung dalawang sinto-sinto. Oo, kasi yun nga yung mahirap doon eh. Dapat binuo niya yung gusto niyang sabihin para naiintindihan rin ng bayan. Kasi hindi mo rin alam kung saan babagsak. Hindi mo alam yung conclusion. Pero kung ang impact na gusto niya mabuo ang storya sa isip ng taong bayan, definitely marami ngayon nagtatanong na yung haka-haka ngayon ginawa niyang totoo. But yung assertions niya, 100 billion in insertions, that's one. The other one, of course, is so many billions being delivered now both to 56 billion to the president and to Malaki-laki, Martin Romualdez. 56 billion Na-substantiate yan. ba?
Yung salin nitong si Zaldico, 2019, nasa ano lang, nasa 4 billion, nagugulantang nato, na tayong lahat. Dito, 56 billion ho pinag-uusapan. Mga aligasyon niya. Kasi kung babasihan mo yung kay Gutesa, he practically gave the evidence. At saka yung pagkasabi niya kasi nung una, niname niya yung mga tao, 4 yung niname niya na involved sa budget process. So, sa akin, bilang isang tao nagtrabaho sa Kongreso, nakita ko yung budget process, yung insertion na hindi nila maintindihan, malaking bagay yun kasi dapat intindihin ng taong bayan na ang dati siyang yung si Presidente, dating congressman at senador. So, alam niya yung proseso. Yeah. Alam niya yung insertions, hindi niya makukuha yun sa NEP. Although ngayon, may na-discover tayo may leadership fund na wala dati. When I say dati, simula siguro ng panahon ni FBR hanggang sa yung nakahuli. Okay? Ito, all of a sudden, may leadership fund, which is a lump sum na nasa NEP. Tapos nag-insert, kasi karamihan ng tanong, bakit insertion? Kasi insertion yon dahil sa budget ng Kongreso at ang kakausapin mo talaga, ang chairman ng appropriation. So sa BICAM, protektado ka ng chairman. Pero mismo, Okay. O, naiintindihan mo yan, Auntie Claire. Ante, pagka-insertion usapan, hindi si Martin Romualdez kinakausap dyan. Si Committee on Appropriation Chairperson Zaldico. Yan. may back and forth dun sa mga argumento that we're hearing now. There are those, of course, who also say na, galing sa Pangulo ang NEP, bakit siya mag-insert sa BICAM when from the very start, pwede namang sa NEP ilagay? Kasi yung sa NEP, meron na nakalagay Yun nga yung leadership fund. So dun sa insertion dun sa Kongreso, sa House of Representatives, siya rin ang magnunumbra nun How to release, di ba? Yun nga yung naging FLR na practice. Na yung FLR nangyari... For later release. Oo, nangyari lang yan nung huling administrasyon. Nung administrasyon ni Presidente Noy, PDAF yun pero walang FLR. Di ba? So technically, parang makikita mo siya, loaded siya on 2 branches. Isa sa President, sa Executive, at isa sa Kongreso. But what I'm asking po is, why would the President have to go through the BICAM insertions when he could have just stuck it in dun sa National Expenditure Program Because the before BICAM, nobody submission to sees Congress? the BICAM. The NEP is, there's a budget call, all agencies present their budget, right? Yeah. It's very transparent. Sa Kongreso, when it comes to BICAM, sila lang yan 4 lang yata sila doon na miyembro. sila lang yan. Kaya yung call na gawing open ang BICAM resonates. Kasi, sandali lang, paano nangyari yan? Bakit pag naggawa ka ng variance analysis, makikita mo sa BICAM, ba't lumobo? Saan ang galing yan? Actually, hindi naman po sa BICAM. Sabi na sa small committee nangyari. Sa small committee, Small committee, Pero yung small committee yun, loaded na dahil ang House ang power of the purse. So si Senate can only realign. Di ba, ang sinabit ng Presidente, you cannot go beyond the total, you can realign. Yun yung rule sa budget process natin sa admin code. What do you have to say about, sinabi po kasi na, bakit po kailangan pa mag-insert yung 100 million when in fact, nag-veto po yung Presidente natin ng mga infrastructure, 194 billion. Well, yung veto kasi, kailangan niyang gawin yun dahil napuna nga na mayroong mga insertions. Napuna nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, napuna nitong si Congressman Ungab, Attorney Vic Rodriguez. Naglabas talaga niya si Congressman Ungab. Napakaraming insertions, napakaraming blanco sa BICAM. Noong napuna ho yun, siyempre pipirmahan na yan. Kailangan pakita nitong si Bangag, eto, ang dami kong binito na line item mo. Tignan nyo naman. Hindi makakalusot sa akin yung kabalbalan ng mga congressman na yan, di ba? Mga senador, mga congressman na yan, di ba? Tapos yung veto na ginawa niya, hindi naman may mga na-release dun sa na-veto. So, in fact, even as we talk now, yung FLR may nare-release. May na-release especially during the campaign period. The midterm campaign. In the midterm elections. So,
Alam mo, ang kailangang intindihin ng taong bayan, paano ba yung budget process? Bakit nagkaka-insertions, di ba? Bakit nagkakaroon ng lump sum? Ang nasa admin code, pag may lump sum ka, ang presidente lang ang pwede mag-release ng lump sum. And again, siguro ang critical doon, ang presidente ang pumipirma ng budget. So technically, oo, nandyan ang Kongreso, nandyan ang House of Representatives, pero pag submit sa presidente, sinabi nga niya, nabasa niya ang 4,509 pages, wala siya nakitang blanco. That is his contention. Iba yung contention ng House, sinaungab. That's why merong petition sa Supreme Court about that. Okay. What's your take on that, Yusek? Siyempre, tututulan ko yung sinabi niya. Siyempre, ano pa ba naman gagawin mo? Ba't nandiyan ka pa, di ba? Yung tono nitong si Auntie Claire, yung tono ng mga natatalo sa argumento. Yung galit niya, talagang medyo natataranta pa. Di ba? Unang-una, sabi nga natin, may power na nga. Kung ikaw ba, balak mong magnakaw o dadami ka pa ba ng tao na makakausap? Sinabi nga ito kanina, bakit ka... Hindi siya pwede makapagnakaw na siya lang mag-isa, madam. Wala sa kanya ang power of the purse. Nasa House of Representative yun. Sa ayaw sa gusto niya, kailangan kausapin niya yung mga congressman. At kung sakaling pagka hindi niya tinembrihan yung mga congressman, pagdating sa committee level, pagka merong mga line item dyan na medyo sablay, re-reallocate lang yan sa iba't ibang mga ahensya. Alam niyo yun. Ayun naman o. Kailangan pantapikin. Itong si Saldi ko, kung pwede nilang ipasok ito sa mismong pinaka-NEP. Diba? Ang hirap nito, alam mo nang sablay ang argumento mo, sinasabi mo na, alam mo nang mali, pinaniniwalaan mo pa. Di ba, Nay? Sabi nitong si Nanay, Auntie Claire, ganito ka na lang, oh. Bakit kailangan marami ka pang tawaging tao kung ang balak mo talaga magnakaw? Yun lang yun eh. Ngayon pumirma ang Pangulo, of course. Kasi ito yung nakita niya. Inayos nila. Nag-veto ng line items na 194 billion pesos. Mas malaki pa sa sinasabing insertion. So ipakita na lang natin kung yung mga insertion na sinabi na yan, pakita muna nila bago tayo magsalita dito. Kung ito, pumasok talaga kay Pangulo ba talaga ang nakinabang dito, sinong proponent yan, sinong proyekto yan, dahil may sinabi na si kanina si si Sec Gatchalian, na marami silang nakita na yung mga vinito ng Pangulo, yung sinasabing mga proyektong sinabing pinasok daw ni Doon sa inilabas na mga dokumento ni may yung pinost ng mga documents ni Zaldico sa kanyang Saka FB ito lang, kung totoo na may inuto sa kanya, bakit the following year wala na siya as chair ng Appropriation Committee? Mainit na kasi. Mainit na. The following year, anong buwan pa lang wala na sa Pilipinas si Zaldico eh. Umalis na eh. Mainit na sitwasyon. Marami na naghahanap sa pera. Hinahanap na ng sambay ng Pilipino yung pera nila. Kaya inalis siya bilang appropriation chairperson kasi hindi na siya pwedeng tumayo doon. Magtatatanong-tanong. Pagkatapos ng mga nangyaring baha, isang kulog lang lubog ang Metro Manila. Hindi pwede yun. Uutot lang ang palanga, lubog ang Metro Manila. Hindi pwede yun. Ikaw pa rin ang approacher. Ikaw magtatanong sa budget ng DPWH. Alam mo na mainit na nun eh. O di ba dapat kung magkausap sila at nagkakasundo sila, dapat nandiyan pa rin siya. Ganun lang yun eh. Well, ako, I hesitate to call... Na yung mga argumento ni Auntie Claire, hindi pong sambayan ng Pilipino, kinukumbinsi mo, sarili mo lang. Kasi kung sambayan ng Pilipino, kinukumbinsi mo, hindi nyo ako, siyempre, naiintindihan natin yan, kaya hindi tayo makukuha ng mga manluloko na yan. Ngayon, yung mga isambay ng Pilipino, kung inaakala nyo, dahil sa mga argumento nyo na yan, mawiwin nyo ulit yung tiwala na sambay ng Pilipino dahil dyan sa mga argumento mo na yan, nagkakamali kayo. Kailangan namin dito konkretong ebidensya. Labasan nyo kami. Ipag-add natin lahat ng asset, lahat ng ari-arian ni Zaldico. I-total natin, tingnan natin kung papasok sa 25 billion. Lahat na, pati na yung mga ginasta nila, pati dito sa trip niya na to. I-add natin lahat. Well, pagka umabot lang yan na pati yung sasal niya at saka yung mga sinasabing mga air asset niya, umabot let's say mga 8 billion pesos. 8 billion pesos 8 billion na, 8 billion ko na nga eh.
4 billion pa nga lang yan, dubyado na yung halain niyan. Siyempre, 23-24 budget siya, tumabaho dyan. Kada budget season na lang, nakakakuha siya ng 1 billion. Diba? Yun na lang. Very conservative pa nga yung binigay ko na yun eh. Naka 8 billion siya. Ngayon ang hinahanap natin, 25 billion. Kanino napunta? Doon pa nga lang, may problema na tayo. Alam nga naman, di dapat mag-reflect lahat yun doon sa mga ari-arian niya. Meron siyang 26 billion pesos na asset. Diba? Pera, alahas, chopper, aeroplano, lupa, lahat na, sabihin nyo na. Pag mamayahari niya yung kalahati ng Malacanang, diba? Ngayon, kung yung total asset nitong si Zaldico, papalo lamang ng 8 billion, marami pa rin nawawala. Wala na, sagad na kanino napunta? Diba? Automatic ho yun Ang ginagawa ho nitong mga sindikato na to, kung yung project nagkakahalaga lamang, yung totoong halaga, let's say, 5 piso. Ang gagawin ho nila, dodoblihin ho nila yan. Gagawin ho nilang 10 piso. I-overprice nila yan. Ngayon, kaya malalakas ang loob nitong mga siraulo na to Akala nila di sila mahuhuli kaso sobrang kagahamanan na ang nangyari. Walang nangyaring proyekto. Meron nang nakatalaga na 5 piso sa kanila kasi 5 piso lang naman yung proyekto. Pinito tapos yan, walang problema. Yung 5 piso, automatic ho yung 250, mapupunta ho yan sa maleta. Yung ihahatid. Yung 250 sa contractor at sa proponent. Malinis ho yung 25% na yun. Mapupunta dun sa mga dinideliveran nitong si Zaldico. Hindi ko kukunin yung hindi ko kukunin yung kickback doon sa mismong pondo na nakatalaga, na computed nila para doon sa proyekto. Hindi ko ganun yun. 5 piso ang proyekto, maglalagay sila ng pondong 10 piso. Ngayon yung 250, doon sa 10 piso, automatic, doon sa dinideliveran sa Forest Park at Malacanang yun. Yung another 25%, district engineer, contractor, COA, lahat na ho, pagbibigyan dyan, paghahati-hatihan na nila yan. Pero yung 25% automatic yun. Kaya ako naniniwala ako din, baka malamang, ganun talaga ang nangyari doon. Kasi overprice yan Diba? Malamang, yung 25% walang nakuha si Zaldico doon. Kasi meron silang another 25% na paghahati-hatian. A list, a document already. I mean, I'd like to be a bit more prudent about kasi mga nilalabas, these are usually just Excel lists. In fairness, itong si Ed Linggao ngayon, hindi na siya nagkukups. Hindi na siya nagkukups. Si Boy Lamas na lang nagkukups. Sino ba bang malakas magkups ngayon ng mga mainstream media? Yun, si Lamas. Saka yung si Cielo Magno. Si Prop daw Prop. Nakakatawa. Yung mga estudyante mo sa akin mo paturo. Nakakatawa, baka mas may matututunan pa sila sa akin. Tuturuan ko sila kung paano ma-spot yung mga magnanakaw sa pamahalaan. If we want to call it a document, it has to be a document talaga, an official document. But anyway, what's your thoughts on that? Yung listahan na linabas niya may pahina Galing yun sa House Gov, yung bill. So again, whether that was vetoed or what, the fact remains there was an insertion. Whether whoever received the money, the fact remains there was an insertion and that it forms part of the House General Appropriations Bill. The assertion of Zaldico in his 3-part thing na hindi lang insertion, may natanggap ng bilyones. 56 billion. Ang sinasabi. What do you think of that? Yun, ako'y naghihintay ng proof doon. Kasi iba yung nasa dokumento, iba yung sinabing binigay. Ngayon, kung titingnan mo yung maleta at yung assertions ni Gotesa, parang nagja-jive. Pero, hindi mo naman kaagad makoconclude na natanggap yung 56B. Diba? So, kaya nga ang panawagan ko, sana buuin. Yung isang bagsakan. At saka yung picture po, maleta lang Mukhang may sale price pa yung isa diba? So, pero pag nakita si Guteza, bakit lahat hindi alam kung nasaan din siya?
Si Gutesa Ayan, siguro alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. Bakit mo naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam. Total, kayo naman yata may kakilala yan. Hindi, ikaw nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Ay, Mga hindi kaalyado ko alam kung sino nag-present. Please do not Hindi accuse kami me. nag-present dyan. Masyado ka kasing agresibo, Antikler. Tinatanong ka lang naman itong si Prof. Malo eh. Tanungin na si Antikler, baka alam niya. Kasi gobyerno ko eh. Di ba, nasa ano daw, nasa Marines. Oh. Ito naman si Ante. Oh. Baka kaalyado nyo nag-present dyan. Ayan ang propaganda. Tingnan nyo tong si Prof. Malo. Diyan ako believe. Diyan siya napakakalmado pagka nakikipag-debate, di ba? Wala kang mararamdaman na ika nga yung stress sa boses, yung kalmadong-kalmado lang. Pero mo ang assertion mo, ako kasama. Eh, ba't mo hinahanap sa akin? Baka alam. Alam mo, pag ikaw ang estado, never mind. Well, let's I respect this show. I do not want to. Palakpakan natin itong si Prof. Malutigia. Ganyan no, yung tipong hindi na kita sasagutin ha, ayaw kong bumaba sa level mo kasi attack dog ka. Diba? Yun eh. Yun yung mabilis ang sagot doon sa mga atake nitong si Antikler. Sabi nito si Prof. Malo, okay, hindi ako bababa sa level mo. Bayad ka ng Malacanang, trabaho mo yan, magpakakaso ka sa kanila. Go to the gutter. So don't start kasi. You're putting something to me. But you are representing government. But still, bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present dyan. O sige nga, kung talagang matapang ka, hawakan mo yung blondie. Kalma lang, si Antikler. Baka atakihin ka dyan. Masyadong OA. Kalmahan mo lang. Hindi kinabubuti ng administrasyon yung mga ganyang klaseng pagiging agresibo sa mga interviewante, ha? Hindi kinagagaling ng iyong principal yung mga ganyang klaseng birada, okay? Bakit mo sa akin ipapaturo? You can always say it in a very nice way without insulting people. Excuse me. Hindi. Pwede mo sabihin na pasensya na, Prof. Malo, kasi hindi ko naman alam kung nasaan siya. Tagapagsalita lang ako ng Malacanang, okay? Hanggang doon. Pero yung tipong parang siga sa kanto na ganyan ba kayo sa Malacanang? Hindi kayo pwedeng tanongin. Ang biro, di ba? Hindi ko pwedeng tanongin. Paano na pag nag-presidente ka pa? Paano na pagka naging DOJ? Alam ko na, yan ang dahilan kung bakit di ka ginawang DOJ secretary. Napaka-arrogante mo. Wala ka na sa vlog mo. Hindi mo pinaakyat yan. Makakala niya nag-vlog siya nito. Hindi mo, paakyatin ko yan si Prof. Malo. Yan, debate tayo. Hindi. Nasa TV ko kayo. Nasa show ko kayo. Pinakita mo lang kung anong klaseng mga individual ang mga nandyan sa Malacanang. Excuse me. You don't have to start. Let's ask lang each one. Do we have any information from either end? Any information from either end of where he is? And no, I don't know. There was someone who told me that he is in the custody of government, agencies of government, including the family. Including the family? Including the family. So, do I know for certain? No. It was relayed to me. Am I part of the scheme that some people would say I am part? I am not. I am just an ordinary citizen who loves this country and would like to comment on certain things. Tinanong natin yan sa Marines eh. At sinabi nila na wala sa kustodiya nila, walang nakakaalam. Siguro, dapat na natin tanong si Mike Defensor. We asked Mike Defensor again. Medyo nagbago yung kanyang tono na parang as far as he knows, kasama niya yung mga dati niyang kasamahan. Hindi na klaro ngayon sa second version niya if we're talking about active duty or mga retired. Diba? Paano mo masasabing nawawala siya or hindi natin siya makita? Meron at meron nakakaalam kung nasaan siya. And base doon po, not sure, ito, bilang lawyer Yuse Claire and Ms. Maluano, gaano ngayon kahalaga siyang makita base doon sa mga sinabi rin ni Zaldico. Alam mo, Cheryl, mahalaga. Kasi siya yung unang nagsalita sa Senado ng utos sa kanya. Di ba? Nagdala ng pera. Yung mga sinabi niya. Sa kapansin ninyo ho, yung mga argumento nitong si Antikler, napaka-generic.
Yung tipong siguro yung mga Talyanista at Ensaymada, pagka sinabi mo yung mga litanya na yan, mapapaniwala mo yung mga ilang mga kababayan natin na hindi babad sa politika, marinig ka nila kung wala ang kadibate, malamang sa malamang mapapaniwala mo sila. Pero yung mga kababayan natin na mayat maya sinusubaybayan itong mga kaganapan na to. Baka kung kaharap ka nila, isampaling ka pa nila sa mga kabalbalan mo na yan, ante. Niya doon, napakahalaga yon. Ngayong ang kanyang principal ay nagsabi na totoo na yung ginawa ng aking mga tao. Kung hindi ako nagkakamali, pero wala siya, hindi niya itinawit ni Guteza ang Pangulong Bongbong Marcos doon. It was only As yung far as kanyang... the it was just House Speaker, dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya nga napakahalaga na dapat yung sinabi ni Congressman Ko, buuin niya. Yeah. Huwag yung striptease. Kasi mahirap yung striptease dahil subject to interpretation ng bawat isa. Hindi mo nakukuha sa ba talaga babagsak o dedireksyo yung kanyang mga sinasabi. Ano pong masasabi? I think they both agree naman, at least as far as that's concerned. Dapat kung may sasabihin na lahat. Tama ba? Pero yung sinasabi, series nga kasi meron silang binabalak siguro. Series lang to. It's definitely a drama. Anak ng tawa. Committee on Appropriation Chairperson series. May banta sa buhay niya, ayaw siyang pauwi ng Pilipinas kung hindi gugurgurin sa series. Buti nga meron pa lakas na loob na magsalita itong si Zaldico nagbabanta sa buhay niya, walang iba kung hindi itong si Martin Romualdez, pambira ka naman, ante. Ante. Bakit hindi na lang siya umuwi? Kasi may mga puna, syempre bigyan natin ng boses yung mga kababayan natin na nasa social media, mga pinopost nila, no, na kung handa ka nang sabihin lahat, isiwalat lahat, handa kang harapin yung mga ginawa mo, bakit hindi ka na lang umuwi? Regardless daw na may banta sa buhay niya. Ako nga, ang suggestion ko, una pa, i-cancel yung passport para mapilitan, no? Pero hindi na-cancel. So dalawang importanteng tao dito sa kontrobersing ito ang wala sa Pilipinas, si Secretary Bonoan at siya, na magbibigay ng kabuoang storya, ano ba talaga? Ang hindi rin natin nakikita kung paano nagawa yung scheme. Ako, interesado ako dun sa scheme kasi ang balita ko, may congressman na nagplano kung paano gagawin yung parking, bago yan sa akin. You mean the MO? Oo, modus operandi? bago yun sa akin. Kasi noong nasa Kongreso, ako wala namang parking, pareho ang CDF, di ba? So ito may parking at saka meron yung papasok ka, there was a term of Congressman Chanco, papasok ka sa isang distrito na hindi sa'yo. Di ba yung parking? Hindi, yung parking nandun lang. Pero yung papasok ka sa distrito na hindi naman pondo ng distrito, di ba? Doon ilalagay yung Tiki Park. Ayun na nga, parking. Dalawa yung sinabi ni Congressman Chanco Sabi ko, ang takeaway ko doon, very systematic yung ginawang operation dyan sa mga yan na lumalabas na ang pondo ng bayan napunta kung saan. Sa akin, ang very particular sa akin, kung may ghost project, ba't hindi file ng kaso? Ghost na nga What evidence, what proof do you need? Hindi nag-exist. Nasa papel, nasa NCA, nasa SARO, dapat dito merong proyekto. Pumunta ko doon, wala. Bakit hindi kaagad file ng kaso? That's 482 ghost projects out of the 8,000 plus. Sa akin, material yon. Kasi, at least nakita ng taong bayan, yung ghost project na filean. Na may umusad. Oo, 110 days na. Diba? May na-file na po. Kung hindi po kayo... Kanina mo pinag-uusapan yung napaka-delay ng reaction niya. Ano kayo iniisip? Siguro tinext pa sa Malacanang, oy, hindi, wala pa daw tayong Pinay. Nung nakita niya, anong Pinay? Ayan, pinag-uusapan yung Pinay. May Pinay na ho. Kanina po pinag-uusapan, siguro magdadalawang minuto na. Doon lang siya bibiro na, meron na akong na-file. Anak ng tokwa. Pagka ganyan, hindi naman debate yung setup nila, parang palitan lang ng kuro-kuro. Dapat medyo alerto ka naman, madam. Ang ghost projects? May na-file na po. Ilan? Sa Si Secretary Vince. Ilan ang 482? Hahanapin ko po sa kanya, pero may na-file na po.
Sakit mo sa ulo, ante. May na-apply na po. May na-apply na po. Ilan? Hindi ko alam. So, wag po tayong, kasi medyo misleading po yung sabihin na sa ilang araw, wala pa pong nagawa. Meron na pong sampahan ng kaso. Kaya nga ang tinatanong ko, ilan? Kaya nga, bibigay ko po sa inyong detalye. Just to be fair with facts, 482 are ghost projects, and nobody has even informed the public that out of the 482, 50%, 30%, 10% have been filed. Nag-ano po kami, nagre-report. Huwag ka matalanta, kalma ka lang. Magalit. Huwag ka magalit. May na-file. Oo, sabi mo. Tinanong ka ilan? Hindi ko alam. Hindi mo alam, huwag ka na magbibida. Pinipili mo yung isang argumento na hindi mo naman alam. Kung merong na-file ilan. Pagka nagpunta ka dyan, siguro din mong hawak-hawak mo yung mga datos. Dahil magmumukha kang anga dyan. Po kami, even during the press briefing. Ibibigay ko lang po sa inyo, dahil hindi ko lang po dala yung detalye ngayon, dahil hindi ko po alam na makakasama ko kayo. So, bibigay ko po kayo ng detalye, pero siguro kung nanonood po. Na-surprise itong si Ante. Ante. Hindi niya daw expect na meron siya makakasamang malutik. Tabaho ng utang niya. Magaling ho. Sa totoo lang, magaling yan. Ang karamihan ng press briefing, nandun po yung mga reports namin. Sorry, what do you have to say about Zaldico saying na dumaan lang yung pera sa kanya, nag-deliver lang siya, wala siyang tinanggap? Hindi naman ako naniniwala doon. Di totoo yun? Hindi yung kultura sa Kongreso. I'm sorry to say that, no? I have matagal na ako... Malamang yung pinadala, yung perang pinadala, wala siyang natanggap doon. Malamang ha, yung pera, kasi bilang na yun eh. Alam na nila kung magkano yun, matatanggap nila yun. Yung mga pera na nasa maleta, siguro totoo na wala na siya doon. Wala siyang nakuha doon. Pero yung pagkatapos nung shipment na yon o yung mga kaperahan na yon, doon pa lang dumating yun sa kanya. Dapat linawin niya. Dapat ganito sinabi mo, Zaldico. Doon sa mga maletang makikita niyo na yan, wala akong tinanggap dyan. Pagkatapos ng delivery na yan, doon namin pinaghati-hatian yung sa amin. Yung kay Alcantara, yung kay Hernandez, yung kay Diskaya, yung kay... yung mga district engineer, mga contractor, yung mga COA, mga inspector o kung sino pa man yung mga yan. Diba? Pagkatapos ng delivery namin sa Malacanang, dyan sa Forest Park, doon namin pinaghati-hatian yung sa amin. Linawin mo para kwentas claras tayo. Hindi nabubutasan yung argumento mo. Tinuturuan na kita, Zaldi, ha? Zaldi boy. Tumutulong sa kampanya ng mga politiko. Linaglag ka ng mga Diskaya. Linaglag ka nitong sila, yung ibang mga district engineer. Laglag mo na rin sila. Anak ng tao ko, wala na rin naman eh. Sa ayaw at sa gusto mo, Zaldico, makukulong ka. At kung kailan ka makakatakas, makakalaya, hindi natin alam pare-parehas. Pero ang sigurado dito, makukulong ka. Sa pagkakakulong mo na yan, alam mo naman, natatrabahuhin ka sa loob ng kulungan dahil ang linaglag mo dito, merong saltik sa utak. Ha? Kaya ang pinakamaganda mong gawin dito, Zaldico, umuwi ka sa Pilipinas, di ba? Ay, hindi pala, wag mo na umuwi. Sabihin mo kung magkano yung nanakaw mo. Magkano naibulsa mo diyan sa pagnanakaw na diyan sa skema na ginagawa nyo na yan? Masakit sa akin ito nangyayari, pero I have to say, what I have to say as a Filipino citizen, hindi totoo yun. Sa Kongreso, sa legislative body, porsyentuhan eh. Yun nga waiting shed, magpapagawa ka ng waiting shed, bibigyan ka ng porsyento ng kontratista. Waiting shed lang yun, ha? Waiting shed lang yun, ha? At sasabihin, nung panahon ko waiting shed eh, ngayon bawal na eh. At dati basketball court tsaka waiting shed. Oo, yan. Tapos sasabihin. Parang ang panahon pa ni Dong Gonzales yan, no? Yung mga waiting shed tsaka basketball court, tapos merong nakalagay doon sa taas na Aurelio Dong Gonzales, ganun, no? Dong, shoutout to, mga nadadaanan kong cover to pag lumuluwas akong galing probinsya, pag nadaan ako dyan sa Pampanga, makikita ko yung mga covered court dyan eh. Merong nakalagay na Kong Dong, di ba? Merong ganun yan eh. Malaki yun. Yung ibang ayaw tumanggap, yung para sa akin, idagdag mo na lang ng waiting shed. May ganun eh. Talagang may SOP. Pero ngayon, sumusobra dahil
yung serbisyo para sa tao ang nawawala. Pero Ms. Gulo, let me ask you about that. Sabi nga ninyo, hindi ka panipaniwala na wala siyang nakuha. Sa lahat na sinisiwalat niya ngayon ng billion-billion, na wala siyang, hindi siya napartihan. Kung ganun, wouldn't that kind of claim to complete innocence also detract from his overall testimony, credibility testimony? Yes. Perfect example is Masibis. Masibis was built on what? Masibis was built on what? Right? So, ang akin, let's call a spade a spade. Let's not quibble just because Congressman Ko all of a sudden turned out to be the hero here. I'm holding that judgment that he is a hero because I do not know his script and I do not know where it fall. Ang hope ko lang is sana makatulong sa bayan para maintindihan ano ba nangyari sa aming taxes. Ano ba nangyari sa kaban ng bayan? Kasi napakahalaga yon at napakahalagang i-explain sa taong bayan na yung inyong again, I go back. Why are contributions of citizens very important? In a situation where we are right now, where the economy is floundering. Why do I mean floundering? The foreign exchange is almost 60. The stock exchange, when Saldico made his first video, talagang dumaus-us ang stock exchange natin. Our FDI, and the worst part is the capital formation. Ngayon lang nagkaroon ng problema ang bansa na ang capital formation nagkaganyan dahil wala tayong infra. Wala tayo yung sinasabi na BBM, Build Better More, wala. So paano mo mapapamprime ang ekonomiya? So yun ang nakakalungkot. Itong third quarter is really a downer, and I don't expect the fourth quarter will be any better. And usually, fourth quarter will rebound, di ba? Kasi Pasko, di ba? Yung export mo, dahil Pasko yung mga products natin, but I don't think that will happen. And to a certain, that is very important for everyone. Pero ang Malacanang po ba is worried about mga ganito po, yung mga consequence sa ekonomiya? Dahil sa nangyayari na to, dahil sa unang-una may kalamidad. Factor ito. Kalamidad at yung usapin tungkol sa korupsyon na inumpisahan ni Pangulong Marcos Jr. para imbestigahan. Dahil pagka sinasabi nila, medyo kinikilabutan ako. Bukas, pag-usapan natin yung kasinungalingan na yan. Ay, sa susunod na video pala. Sorry. Ayan. Tandaan natin, 2020 may ghost projects na wala naman nag-imbestiga. Ngayon lang. Dapat nga itong mga call for against corruption noong pa to Pero si Pangulong Marcos Jr. ang nagpaumpisa. Well, anyway, nababahala rin ang Pangulo, of course, ekonomiya to. Pero nandun pa rin yung positive na view na makakaahon tayo, lilipas din to dahil nakikita naman ng mga investors na ang Pangulo mismo, siya ang kumakalaban sa korupsyon. Paano niya kakalaban ng korupsyon kung siya yun? At sana nga, wala na lang yung ibang mga obstructionist na, nang iintriga pa. Tulungan na lang natin ang ating gobyerno na mairaos to at mapanagot ang dapat mapanagot. Yun lang naman ang dapat Don't you think the President would like to address the public after nitong paglabas ni Saldico? Kasi parang recently naman po, ang mga nangyari is more on yung pagre-report po niya, Q&A sa media, pero do you think... About Saldico's statement? Especially po since Saldico mentioned himself Hindi siya nababahala dahil alam niya puro mali ang sinabi. Doon pa lang sin-explain ko sa inyo kanina. Hindi siya nababahala kasi bangag siya. Diba? Meron siyang realidad na pagka natira niya na yung pulburan niya, kahit anong katotohanan pang isampal mo sa kanya, lahat yun, hindi niya papaniwalaan. Dahil meron siyang sariling realidad at yung realidad na yun, mag-i-stick siya doon kahit na katayin nyo na lahat-lahat, yun pa rin ang paniniwalaan niyang realidad. Pero yung totoo na talaga siya, yun ang ginawa niya yung mga bagay-bagay na yun. Mga bangag yan Nagpa-insert ka tapos maya-maya naisip mo na anak ng tokwa. Pagkatapos, sabi siguro nito si Saldico, anak ng tokwa, bangag nga pala to.
Baka nasobrahan lang siya ng pulburon noong pina-insert sa akin itong mga to. Pero hindi ko tayo naniniwala dyan sa sobrang takaw sa pera ng mga Marcos na yan. Anak ng Petrang Garapata, sabihin ko sa inyo mga kababayan, nasa dugo na ho talaga nila ang pagiging magnanakaw. Kaya yan si Amy Marcos, yung pabigay-bigay niya ng Nutriban dyan, Nutriban, salamat dahil nakakain yung mga nagpunta sa Kilos Protesta. Pero hindi ko natin pinagkakatiwalaan yung ano na yan. Basta apelido Marcos, may sumpayang apelido na yan. Pagka yan nakabit sa politika at nahawakan ng kapangyarihan at pera, sigurado babagsak ang bansa. Absence of mysticia. Sinabi ko sa inyo, isa-isa ko sa inyo kung ano yung mali. So, inconsistencies doon inconsistencies. And at the same time, hindi na mabahala ang Pangulo dyan. Mas nababahala ang Pangulo na dapat mabilis na ma-action ng lahat ang mga kaso. Yan, linawin ko lang ha, hindi hero si Saldico ha. Merong mga lumalabas-labas ngayon, kailanman hindi naging hero si Saldico. Si Saldico dapat siya doon sa kulungan, dapat doon siya sa Bartolina. Doon siya sa Bartolina. Yun ho dapat kay Saldico. So ito, para may mapanagot na talaga. Yun yun. Dahil po sinabi nyo na mas nababahala siya, mas gusto niyang mas mapabilis. Though sabi nyo nga po kanina ay hindi siya makikialam sa ICI. Kaya nga tinayo yung ICI para maging independent ito. Pero with this call, ano po, na for the people not saying na, well, yung mga miyembro po ng INC at nakikisa ngayon, ay hindi enough sa kanila yung ICI. Gusto nilang mas maging transparent ang ICI. Sa tingin nyo, sa ano yung pwedeng, di ko magamit yung word na pakialaman na ng Pangulo, kasi sabi nyo ayaw pakiusapan na pwedeng gawin ng Pangulo na marinig, pakinggan ng ICI kung ano yung isinisigaw ng taong What intervention, if any? Actually, with this kind of rally, prayer rally, peaceful rally, hindi na kailangan magsalita ang Pangulo. Alam na ng ICI kung anong sinasabi ng mga tao. So it's up to them kung ano i-decide nila na procedure. Siguro po pang huli before... Ano lang yan, kailangan dyan, cesarean section. Ayaw lumabas ng normal di cesarean section natin. Manawagan tayo ng resignation. Yun yung cesarean section. As always, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Mag-ingat po kayo kay Anticlear na naman to ko. Meron palang taong ganyan, di ba? Ibang klase, ibang level ho siya mga kababayan.